Naungkat na naman po itong tungkol sa sakit ni Junior at inamin din po mismo ng Palasyo Malacanang na hindi umano'y mayroong sakit si Junior na diverticulitis noong mga nakaraang buwan nung inamin po nila na ganoon po ang sakit ni Junior Bangag. Pero ngayon po, mga kababayan, ang kumakalat po sa social media, hindi lamang po isang simpleng sakit na nabanggit ko po kanina, kundi stage 4 cancer na yun. Kayo talaga, gusto nyo nang madaliin, ha? Relax lang. Mas mainam yung habulin muna sila ni Inday Sara, yung mapiit muna sila sa kulungan. Yung doon ho sila magkasakit habang nasa loob ng kulungan. Ngayon, malaya ho yan eh. Saan nilang bansang pumunta para magpagamot, makakapagpagamot sila. May pera, may kapangyarihan. Huwag niyo madaliin para sa akin, tsaka na. Pag hindi na siya presidente, pag yung nakulong na siya ni Inday Sara. Ito po, ang video, mga kababayan, panoorin po natin itong mga pasabog po ni Eloy Bogres. Si Eloy Bogres, sa palagay ko, kaya niya po ito nasabi, maaari meron siyang mga followers na Pinoy at Pinay na nagtatrabaho doon sa ospital kung saan pumunta rin si Junior Bangag noong naroon po sila sa New York. Posibleng walang followers doon si Eloy Bogres at maaaring yun ang nagchika na Eloy, nagpunta yan dito si Junior o nagpagamot yan nakita nung doktor meron pala yung stage 4 cancer na. Nako po. Yan po ang sabi ni Eloy Bogres, mga kababayan. Eto, panoorin po natin ang video. Eto na ho. Stage 4 na yung colon cancer o si BBM. Bakit ba't hindi naman yung tinatago? Everybody knows that. Sino ba nagsabi sa inyo na secret ng kanyang Na secret ng kanyang cancer? Sa John Hopkins pumunta siya sa Amerika. Na kunyari, siya mag-United Nations, chororot. To saya, nagpakimo to sa kanyang pa-stem cell. Sa John Hopkins, sabi ng mga nurses doon na Pilipina. Pero ang totoo, stage 4 na nasa, baka nga bukas makalawa, patay na yan si BBM. Kaya ang ma-president na talaga si Inday Sara, para naman hindi tayo ma-shoot to kill. Stage 4 na nasa, bakit hindi pa kayo umaamin? Uy, Alpot, Claire Bigaon, Claire Castro, at ang lahat ng mga sa Malacanang dyan, ilabas ang totoo nga medical records ang gago nyo nga adik nyo nga presidente. Stage 4 na day. Ang presidente nyo si Marcos. Baka bukas na matay siya na nasa. Or baka nga clone na lang niya namatay na sa tapos ging clone na sa mga bilatsing Iloy. Ang narinig ko nga na-overdose pa yan sa Amerika, di ba? Si Chase Dean nga nagtatago na ngayon eh. Dahil gusto nilang patayin si Chase Dean, binisto ang kanilang threesome. Confirm stage 4. Bakit hindi nyo to alam? Matagal na nga lumabas ang balitang to sa Makatimed. Dumudugo ng puwit niya. Colon cancer na siya, dumudugo ang puwit ni BBM. This is not a secret. Sino ba nagsabi sa inyo na secret ito? Kita nyo na, mga kababayan. Confirm daw po. Colon cancer, stage 4. Ang mayroong sakit ngayon si Junior Bangag, mga kababayan. Kaya pala, ang ingay ho sa social media. Nako. Kung totoo man ito, mga kababayan, okay yan. No? Para mapagpahinga na ba? Siyempre, pagod na yung katawan niya. Dumaan din yan ng maraming bisyo. Ang may sabi, kapatid niya pa mismo. Di ba? Inamin ng kapatid niya. Sa mga kahilingan natin yun, na, Oy, Aimee, magsalita ka na. Sabihin mong adik yung kapatid mo. Ngayon, nung nagsalita na si Aimee, wala namang ginawa ang mga men in uniform. Pero, ang nakakaduda ho ron, baka sinadya talaga ni Aimee yun na sabihin, mga kababayan, na adik ang kapatid ko kasi alam nila na hawak na nila sa leeg ang mga men in uniform at hindi napapalag ang mga general. Kaya ito tayo ngayon, nagtitiis pa rin po sa bangag nating presidente, mga kababayan.
Kaya okay, kung totoo itong sinasabi ni Eloy Bugres, okay to, pero mas okay sana yung nakikita natin nasa kulungan sila. Lahat ng mga nagnakaw, lahat ng mga nakatanggap ng maleta, sabay-sabay silang makukulong. Kaya si Hudang abutan sila ng sakit doon sa loob ng kulungan. Di bagay mas mahirap yon mga kababayan. Kasi sa ngayon, may kapangyarihan sila, may pera sila, meron din po silang mga sasakyang panghimpapawid saan man nila gusto pumunta, magagamit po nila yan. Kayang-kaya nila, afford nila ang magpagamot, mga kababayan, kasi meron ho silang pera. Sabagay, may mga pera talaga yun sila. Pero, meron ba, may kapangyarihan, mga kababayan. Makakahanap sila ng pinakamamahal na mga doktor, di ba? Mga bihasang doktor para gamutin ang kanilang karamdaman kasi may kapangyarihan. Lahat ng sino man gusto ipatawag, pupunta yan kasi pera ho ang katapat niyan, mga kababayan. Kung ngayon, kaya sana sa susunod na lang yan. Importante ngayon, ang ipanawagan natin sa kanya, ibaba niya ang presyo ng langis, tanggalin ang excise tax, tanggalin ang VAT, at sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga VAT na yan, no, mga kababayan, ibababa po kahit papaano ang presyo ng langis, lalong-lalo na ngayon na ipinagmalaki na po nila, mga kababayan, na di umano, nadagdagan na naman po ang supply natin. So, baka pwedeng ibaba nyo na ang presyuhan ng langis. Hindi na naman pala nakakatakot na yung mga nakaraan, masyado kayong manggagamit. Ginamit nyo ang nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan para magtaas kayo ng magtaas ng presyo ng langis. O ngayon, marami na. Ano pang hinihintay ninyo? Ibaba nyo na ng bahagya ang presyo ng langis. Maging patas kayo. Hindi na nga nagdeklara ang bangag na presidente na taasan ang sweldo ng mga manggagawa, taasan ang pamasahe sa mga public transportation. Wala na nga Kahit sa gasolina naman lang, ibaba nyo na ulit. Total, sinabi naman na ng DOE na meron ng bagong supply ng langis na dumating. O ano pang hinihintay ninyo? Huwag nyo na masyadong pahirapan ang mga kababayan natin. Marami kaming nasasakyan ng mga taxi, mga Grab, at kung ano-ano pang mga nasasakyan namin na kami lang ang sakay na inatatanong namin. Ang hirap na po na kalagayan ngayon ng mga tsoper. Yung iba nga, titigil na di umano sila sa sa pamamasahero o pagiging tsoper. Mag-a-apply na lamang di umano sila ng private driver, ganon. Yung iba naman, mamamasukan na lang sa tawag nito sa mga pabrika, driver sa pabrika, kaysa sa mamasahero, pamasada, wala nang kinikita. Tabla-tabla lang di umano ang nangyayari. Napakalaki ng krudo nila, gasolina, pero ang pasahe hindi naman tumataas. O sinong gaganahan yan? Hindi kasi kayang manduhan ni Bangag Junior, mga kababayan, ang mga naglalakihang kumpanya na ng langis na wag basta-basta magtaas ng presyo ng langis kasi po oligarko ho yan. Baka siya pa nga hawak sa liig niyan. Di niya rin kayang manduhan ang mga naglalakihang mga negosyante sa bansa na magdagdag ng sweldo sa mga manggagawa nila kasi maaaring hawak din si Junior Bangag sa liig. So anong ginawa niya? Tayo po ang inipit niya. 'Di ba? Hindi siya nanawagan na dagdagan ng sweldo ang mga manggagawa, ibaba ang tawag dito, ay magdagdag ng pasahe sa mga pampublikong sasakyan, no?
Sino ang apektado ho dyan? Tayong mga mahihirap po. Tayong mga araw-araw na nagparuot parito sa ating mga pinapasukan na gumagastos po tayo ng pasahe na ganun pa rin ang pasahe pero lumalaki po ang expenses natin araw-araw dahil nagsisimula ng magtaas ang presyo ng mga bilihin. Di ho ba? Wala pong increase ang sweldo. O apektado po. Hindi niya po kayang manduhan niya mga yan. Kaya tayo po ang iniipit niya. Yan ang presidente natin. Inutil.